alagang kapatid. Isa ka ba sa mga namamalengkeng hindi maingat pumili ng karne o di kaya'y nagtitipid kaya kung saan ang mura, doon ka? Panahon na para maging mapanuri at maingat kapatid dahil baka ang mabili mo karneng botsa o double dead. Yan ang imbestigahan ng ating investigadok. Pwede ba magtanong? Alam po ba yung botsa? Yun yung baboy na ano eh. Yung double dead. Hindi ko po alam kung ano yun po eh. Ano mga double dead na karne? Botsa. Parang hindi ko yata narinig yung botsa. Di ba yung botsa? Naging maugong man ang usapin tungkol sa botsa, hindi ito naulinagan ng ilan nating kababayan. Araw-araw, dagsa ang marami sa mga pamilihan. Abala sa pagbili ng karne para makapaghain ng paborito nilang ulam. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ilan sa mga nabibili nilang produkto maaaring may kasamang peligro. Sa dami ng binibentang karne sa merkado, paano ka nga makakasiguro na hindi karneng botsa ang mabibili mo? Magandang umaga mga kapatid, ako si Doc Walter. Samahan ninyo akong himayin ang usapin ng botsa dito sa Investigadok. Sagutin muna natin ang tanong, ano ba itong botsa? Ang salitang botsa ay mula sa salitang inchik na bo at cha. Ibig sabihin ay huwag kainin. Isa pang ibig sabihin nito, double dead meat. Well, ang botsa po, generally, bawal pong katayin at bawal din pong kainin. Nitong nakalipas na mga buwan, pinaigting ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kampanya laban sa pagbebenta at pagkain ng karneng botsa. Continuous po yung ating pagmamanman, pagbabantay. Actually, this is not a campaign but this is already a program, part ng ating programa upang sugpuin po yung mga hot meat o yung mga masasamang karne na maaaring makaapekto po sa mga consumers. Sa pagpapatuloy ng programang ito, nitong nakaraang 10 buwan, umabot sa 14 na tonelada ng karne ang nasamsam ng kagawaran. At 5% dito ay botsa, patunay na naglipa na pa rin ang pagbebenta ng karneng double dead. Kaya ang payo natin, maging mas maingat. Dapat na mas maging metikuloso sa pagpili ng tamang produktong bibilhin. Malaki ang epekto ng pagkain ng karneng botsa sa katawan. Hindi daw birong food poisoning ang maaari mong maranasan, tulad ng nangyari kay Janet. Katapos kong kumain, parang kumukulo-kulo yung tiyan ko na parang may hangin na kabag, parang kinakabagan ako. Tapos yung parang umiikot yung tiyan ko. Maya-maya, parang sumakit ng bahagya. Tapos parang gusto kong dumumi. Nung pagdumi ko, medyo may buo-buo pa. The rest na, parang tubig na siya. Madilim pa raw na magtungo siya sa palengke noon, kaya hindi niya nasuri na maigi ang karneng napili. Napansin ko lang dun sa medyo madulas siya na malagkit-lagkit. Para mapusyaw yung karne. Hindi siya yung katulad ng iba na pinkish-pinkish yung kulay. Medyo mamula-mula. Hinugasan ko siya ng tubig ko baka ako matanggal. Hindi naman siya totally natanggal. Meron pa ring matira na malagkit pa rin siya. Hindi na lang daw ininda ni Janet ang napansin sa karne dahil ang totoo, iyon lang ang kaya ng kanyang budget. Binaliwala ko yun tapos niluto ko pa rin kasi syempre nabili ko na Buti na lang daw at sabaw lang ang kinain ng kanyang mga anak, kaya si Janet lang ang napuruhan. Sa awa ng Diyos, nalagpasan naman ni Janet ang naging karanasan, pero nag-iwan ito ng mahalagang leksyon sa kanya. Sa susunod, siguraduhin ko mabuti na hindi botsa ang magbili ko, hindi baling mahal, at sigurado ako na hindi botsa ang kakainin ng pamilya ko. Ang
Bawat baboy na kinakatay at ipinibenta sa mga pamilihan ay dapat na dumadaan sa tinatawag na proper slaughtering procedure. Kasama sa prosesong ito ang siguraduhing walang matitirang dugo sa karne. Kung botya po, hindi po yun nabibleed properly, may retained blood sa kanilang katawan, of course, blood is the best medium for microbial growth, madali pong masira yung karne. Dahil sa dugo na madalas maiwan sa mga karneng double dead, mabilis itong pamahayan ng bakterya. At kapag isinama mo sa pagkain ng iyong pamilya, naku po, delikado. Dudumi ako, umiinom agad ako ng tubig. Kung aksidenteng makakain ng botya, ang epekto matinding pagtatae. Maaari itong lunasan ng ORS o Oral Rehydration Solution. Madali lang gawin ang ORS. Kailangan mo lang ng 1 litrong tubig, asukal at asin. Maglagay ng 6 na kutsaritang asukal at kalahating kutsaritang asin sa 1 litrong tubig at haluin. Para hindi mawala ang electrolyte sa katawan, kada dumi, uminom ng 1 basong ORS. Bukod sa pagtatae, pagsusuka, matinding sakit ng ulo, sikmura at pagkalason ang maaaring mangyari sa isang taong nakakain ng botya. Isa din pong side effect na maaaring makuha po ng consumer ng botya ay yung pong epekto ng antibiotic residue. Maaari yung hayop po bago po namatay o nabotya ay continuous po itong binibigyan as feed additive ng mga growth promotant o kaya antibiotics. Ngayon po, suddenly namatay yung hayop, hindi na po nagkaroon ng sapat na panahon upang mapa-implement po yung withdrawal period. Dahil sa biglaang pagkamatay ng hayop, ang mga antibiotic na naiwan sa katawan nito ay mariretain sa kanilang laman. Ito ang pwedeng maipasa sa taong makakakain ng karneng double dead. And by the time, maaaring humina yung resistensya natin, konting pagbabago ng panahon, sinipon tayo, ordinaryong antibiotic maaaring hindi na po tumalab doon po sa kumakain ng botya. Kung ang ginamit niyang antibiotic ay pareho po ang active ingredient na nakuha po niya doon sa karne, yung residue. Kaya mangangailangan na po siyang gumamit ng synthetic antibiotic para po siya tablan. Pero hindi lang ang mga ito ang maaaring sapitin sa pagkain ng botya. There are also cases pagka medyo mahina-hina po yung pasyente na ospital po. And at times, pag hindi po ito nagamot, nauuwi po sa pagkamatay ng pasyente. Sa ngayon, wala pang konkretong bilang kung ilang tao na ang nabiktima dahil sa pagkain ng botya. Globally, wala pa eh. So, problema dito yung mga kumakain din. Halimbawa, ikaw nag-consume kasi sa karinderya, yung kinain mo na yun, you do not have any idea kung botya ba yung kinain mo yun o hindi. So, yung mga nahuhuli nating pasyente, yung mga nakakatch nating pasyente na nagko-complain ng pagtatae, pagsusuka, well, some of them may be due to botya, pero wala tayong data o impormasyon para to link it with botya. Dahil hindi pa rin daw natutukoy kung gaano talaga kalaganap ang bentahan ng botya, hirap ang kagawaran na i-monitor ang mga posibleng na biktima ng peligrosong karne. Umikot ako mismo sa palengke para imbestigahan kung talagang laganap pa rin ang bentahan ng karneng botya ngayon. Ikaw mismo, kayang-kaya mo suriin kung double dead o hindi ang karne. Unang suriin ang appearance ng karne. Dahil sa mabilisang pagkatay, madalas intact pa ang balahibo ng karneng botya. Ang botya talagang maputlang-maputla. Kakaiba po sa sasabihin nating normal meat na maputla. Looks can be deceiving, ika nga nila. Kaya kung sakaling makalusot sa paningin, pang-amoy naman ang gamitin. Oo, mukhang sariwa naman. Mukhang hindi siya botya. Ito ay medyo may malansa na at masangsang na amoy. Yan, mukhang sariwa ang taba. Oh, wala siyang mga discoloration, so healthy. At syempre, ang paggamit ng iyong pandama, tiyak di ka bibiguin. Kadalasan yung sariwang karne, mamula-mula. Ayan, tapos medyo pinkish red ang kulay niya. Ito, wala tong amoy. Pero ang botsyang karne, kadalasan masangsang amoy. Sa panghawak mo, mapapansin mo na firm yung karne, lalo na yung taba. Tapos yung taba, hindi humihiwalay doon sa pinakakarne niya. Yung taba, halos parang opaque,
white and medyo nangingintab po siya, shiny, pati po yung laman dahil sa kanyang normal oil. Bukod sa masusing pagsuri ng pisikal na itsura ng karne, importanteng hanapin rin ang certificate na ito. Kung bibili po sila ng karne, maging ito man po ay sariwa, chilled or frozen, lagi pong titignan o hanapin yung proof of inspection o certificate of meat inspection. Lagi pong doon sila bibili sa reliable na vendor o suki po nilang tindero at tindera. At pagdating po naman doon sa processed meat products, lagi pong i-check yung seal of inspection ng National Meat Inspection Service. Now, if you're not sure of the things that you're buying, do not buy kasi mas malaking problema. Ang epekto kasi nito pag nagka-problema at nagkasakit, mas mahal. Pag nagkasakit, buhay naman ang isasangkalan natin dito. Napatunayan mang hindi botsa ang makikita sa mga pamilihan, huwag pa rin maging kampante. Kailangan busisiing mabuti ang karne na ihahain para ang sakit hindi dadapo sa mga minamahal natin. Hanggang sa susunod na pagsisiyasat mga kapatid, ako po si Doc Walter, ang inyong investigador. Susunod, Kung ang isang lugar ay baha, minsan ang mga tao dumudumi na lang sila kung saan-saan dahil nga barado na ang mga siyang, wala ka nang makitang land na tuyo. So ang nangyayari, tinatapon na lang nila kung saan-saan ang mga dumi nila. Alagang